Pauuwiin na raw si Zaldico. Oh, talaga ba? Paano? Paano nga? Nakakaloka, 'di ba? Kanina nagtatalo-talo pa kami kasi parang ang pwede mong i-interpret yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na pinupush na nating magkaroon ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Portugal. Pero kinahapunan, nagpa-press con siya, doon naman sa Krami Reporters, nililinaw niya na hindi pa pala. Oh, tsaka... Ay, saka ang tagal no. Exactly. Ang Diba? tagal na Paano panahon. tayo magkaka-extradition treaty ng ganun-ganun lang? Oh, at saka diba dapat DFA ang nag-a-announce nun kung meron man tayong pinoproseso. Diyos ko, sabi nga, di ba, ni Congresswoman na pala, Laila de Lima, sasabihin ko sana Senadora. Congresswoman Laila de Lima, ang pinaka-logical at pinaka-uncomplicated na dapat gawin dyan, deportation o makipag-arrange daw ng arestuhan dun sa Portugal. Imbis na yun na pagkahaba-haba na proseso ng treaty, hindi naman overnight. Oo. Oh. But to be fair, sinabi rin naman ni Sec Remulla na isa sa mga option ay makipag-coordinate sa Interpol. Tapos yung Interpol pwede na request tayo na ma-repatriate itong si Zaldico pabalik dito sa Pilipinas. Pero 'di ba kahit naman last year sinabi na nila na nagre-request na tayo ng red notice. Correct. Oo, para kay Zaldico. Pero kasi ang ending pa rin yan, last na info, nandun pa rin siya sa Portugal, meron pa rin siyang Portuguese passport. So sana mangyari yung nangyari kay Arnie Teves na napakiusapan yung gobyerno ng Timor-Leste na mapauwi dito si Arnie Teves kahit na wala tayong extradition treaty. Sana ganun din ang mangyari. Sana. Oh, bago natin i-further na i-discuss siya, ay ibigay natin yung backgrounder ng balitang tayo'y nagtatanong lang naman kung kailan. Oo, nagtatanong lang. Well, anyway, Tagal ang na sabi natin nga, nagtatanong. pag-aaralan daw po muna, yan ang iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos kay DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay po ng possibility na mapauwi na nga itong pugante na si Zaldico dito sa ating bansa. Tawag dito dahil siya ay tinatansya na nandoon nga sa Portugal. Pero ang paglilinaw po ni Remulla, sa ngayon dahil wala pang extradition treaty nga, sabi nga ni Masay with Portugal at ang Pilipinas, hilingin daw muna ang repatriation ng dating kongresista sa pamamagitan ng Interpol. So may option. Sa kulang impormasyon ng DILG, nanatili pa rin sa Portugal nga itong si Ko at hawak pa rin ang kanyang Portuguese passport. Hindi raw babawiin ni dating DPWH well, anyway, iba na yata ito. Pero yan ang pinag-uusapan namin, mga kapatid. So, Interpol or an extradition by way of yung Timor-Leste na option. Yeah. Na kahit walang extradition treaty. Oo, lang. Kasi yun, presidente ng Timor-Leste nagbasbas. PR lang sana. No? Pero Parang kasi ganon. iniisip ko rin, nung time na tumulong ang Timor-Leste sa Pilipinas na pauwiin si Arnie Teves, remember yun yung time na hanging pa yung membership ng Timor-Leste sa ASEAN. Yes, correct. So, syempre, kailangan nila ding magpabango. Maging cooperative. Cooperative sa ASEAN country. Yes. Lalo na Pilipinas, isa sa mga founders ng ASEAN. Correct. Ang gusto lang naman natin lahat makita magkaroon ng sense of urgency dito. Yeah. Kasi ang tagal na nating hinihintay na pauwiin si Zaldico. Ang dami na nga nagsasabi sa ating mga kababayan na gusto nyo ba talagang pauwiin o hindi? Kasi pag umuwi yan, baka kakanta yan. Kakanta kayong lahat. May mga ganun ng mga haka-haka. So, mabuti pa, pakinggan natin ang explanation, Chiki, ni Secretary John Vic Remulla. Nagbigay ng instruction sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaties. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Zaldico. I have to rephrase that. Hindi pa direct order, pero it is already part of the conversation na i-consider na. Okay. Ayun. Yan po ang sinabi ni Secretary Hindi direct Remulla.